na disgruntled na ang karamihan ng AFP. Up to battalion level, may pinagmumulan yun. Nabasa nyo? Sino nakabasa? May pinagmumulan yun. Senaryo. Importanteng malaman nyo yung senaryo. Paano? Kung may kamay ang US at sabihan yung mga junior officer, mag-military hunta kayo. Walang uupong politiko. Walang uupong sibilyan. Puro military. Ikaw, BBM, excel ka. Ang ididiin namin si Romualdez. Alam niyo ba yan? Hindi ko sinasabing totoo yan. Pero yun yung na-analyze namin na posibleng mangyari sa bansa natin. Hindi na tayo magkakaisa. Huwag tayong mangarap na magkakaisa pa tayo. Bakit? Ultimo nga sa pamilya natin eh. Hindi tayo magkakaisa ng isipan. Sinasabihan tayo ng mga anak natin. Ano ka ba? Tanda-tanda mo na sa kalsada ka pa, makasagasaan ka dyan eh. Sa bahay ka na lang, matulog ka na lang. Tama, mali! Kung sa bahay hindi tayo nagkakaisa, huwag tayong mangarap na magkakaisa tayong lahat at hindi mangyayari na milyon lalabas sa kalsada. Bakit? Ang hirap ng buhay. Pag hindi pumunta ka sa kalsada isang araw, daily ang tinatanggap mo, weekly. Isang araw mawala sa'yo, anong pangkain mo? Ang hirap. Pero kung magkakaisa tayo, isang araw ay dideklara natin, 2 araw, maximum 3 days, sacrifice tayo. Mag-sacrifice tayo isang araw, isang sakripisyo na lang, magsama-sama tayo lahat. Isang sakripisyo na lang. Yun lang ang gustong makita ng mga kapatid natin pulis at kapatid natin mga kasundaluhan. Sama-sama tayo. Anong gagawin natin? Tama na, hirap na kami. Bakit nandito tayo? Sasabihin nila, utangin ng mga buwang yan eh. Supporter ng mga Duterte yan eh. Lahat, kahit hindi tayo Duterte, sasabihin Duterte yan eh. Pag bumangga ka sa gobyerno, Duterte ka agad. Pag may sinabi ka agad sa gobyerno, Duterte ka agad. Hindi niyo ba alam na marami ng Marcos loyalist at marami ng mga dilawan ang gustong umalis doon sa partido nila, sa grupong kinabibilangan nila? Gusto na nilang umalis. Kaya lang, wala silang mapuntahan dahil ayaw rin nila yung mga Duterte. Kaya ang isipan nila, dito na lang kami sa BBM, dito na lang kami sa Dilawan. Hindi nyo ba naisip? May nag-iisip na isang ali. Sino yun? Hindi nila nahatak. Ang ginugurong nila ngayon, si Risa Hontiveros. For how many years? For Diyos por Santo, Senator Risa. Maliit ka pa lang, anti-Marcos ka. Bago mag-eleksyon, anti-Marcos ka. Nung nanalo si Marcos at nakikinabang kayo, hindi ka na anti-Marcos. Si Marcos naman, ang ayaw magpalibing at nagpatalsik sa tatay niya, mga liberal. Pero ngayon, okay na rin sa kanya sa liberal. Naghihimuran sila parehas ng mga pet nila eh. Liberal. Makabayan. Marcos. Nagkaisa rin sila gamit ang mainstream media. Hindi ko sinasabing bayaran lahat. May mga kaibigan ako sa mainstream media, mababait. Nagkataon lang na reporter lang sila, cameraman lang sila, hindi naman sila nag-decide. Pag nag-capture ito yan, dadalhin sa office nila, doon sa editor nila. Yun na nagsasabi, huwag mong ilabas yan. Isplice mo yan. Bakit ayaw nila sa mga Duterte? Para maintindihan nyo. Dahil, nung panahon ni Digong, halos mabuha na sa mapa ang liberal. Halos mawala na ang Makabayan. Mga CPP and PND, halos mawala na. Kaya ayaw nilang may makaupong Duterte dahil baka mawala na talaga silang tuluyan sa Pilipinas. Yan ang totoo. Kaya nagkaisa sila. Their only vehicle para makarating sa 28 election is Marcos. Kaya nakisakay sila ron. Ang protector naman ni Marcos laban sa mga Duterte para maprotektahan siya
gamit niya ngayon makabayan at liberal. Naintindihan niyo na po. Malalim ang problema ng bansa. Huwag kayong matakot kasi wala naman tayong sinisigaw na revolusyon, wala naman sedition. Although yung iba na, nagtataka nga tayo sa gobyerno ito eh. Pag nagsalita ka ng totoo, ikaw kakasuhan. Tutangin na yung mga nagsisinungaling nagnakaw, wala nakasuhan hanggang ngayon. Tayo nagmamarcha dyan. Mapayapa, nagmamarcha. Wala man tayo sinisigaw na anti-government. Nagmarcha, makabayan, ang laki-laki, CPPA, NDF, ando pa yung banner nila. Kung hindi nila ina-aresto, harapan na. Bago ako magtapos, mga kapatid, ulitin ko, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo ito. Minsan lang kayong mainstream media, minsan lang kayong mabubuhay. Kayong social media vlogger, minsan lang kayong mabubuhay. Mga senador, mamamatay rin kayong lahat. Mga congressman, mamamatay kayo. Presidente, vice president, lahat tayo mamamatay. Walang mananatiling nakatayo ito. Habang may hininga pa tayo, habang may pagkakataon pa, habang nagsasama-sama tayo, habang malakas pa tayo, mag-set tayo ng date, 3 araw lang. Yayain nyo, pati mga kaaway nyo. Awayin nyo mga kapitbahay nyo, awayin nyo. Batayin yung bahay. Lahat ng kapitbahay, batayin ang bahay. Putang ina nyo, suntukan tayo sa Senado. Doon kayo pumunta. Tayo! O, di dami tayo. Simulan bukas! Gawin natin! 3 araw lang. Yayain nyo kahit kaaway nyo. Tapusin na natin ito. Kayo ang mag-set, hindi kami. Kayo ang mag-uusap kung kailan. Pag hindi natin ito tinapos, ang bansa natin mapupunta sa kamay ng foreigner at gagamitin tayong proxy war sa napipitong gera ng US at saka China. Magiging Ukraine tayo. Yung nagsasabi dyan ng mga sundalo, lalaban tayo! Sabi ng mga sundalo si Browner, we are a high experience military. Puta rin na, pati ako naniniwala. Lalabanan mo yung China. Eh puta yung mga rebelde sa bundok, di nyo matapos eh. China pa. Sa mga kapatid natin pulis, pasensya na kayo, minsan nagkakaroon ng friksyon. Ginagampanan nyo trabaho nyo, yung galit ng taong bayan nakikimkim. Gusto pakawalan. Nagagalit ang taong bayan, pagka mas kinakampihan nyo, yung makabayan, yung liberal, yung Marcos, kaysa sa mga nagsasabi ng totoo.